Dako tayo sa Ground Zero sa Bugo City, Cebu, kung saan kabi-kabila ang pagluluksa ngayon. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta na dyan? Cheryl, bukod sa kawalan ng sapat na supply ng tubig, kuryente, pagkain, maging matitirahan, isa na marahil sa pinakamasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. At ayan nga ang nakita natin ng personal, ang lungkot sa mukha ng ating mga kababayan na naging biktima ng nangyaring lindol dito sa Cebu. Dito sa Barangay Lapas, sa bayan ng Bogo, Cebu, labis ang hinagpis ni Tatay Jonel, ang kanyang misis at kanilang baby kasama sa mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol nitong Martes. Magpapalipas lang daw sana ang 2 ng gabi rito para samahan ang kanyang manugang pero malamig na bangkay na ito nang muli niyang makita. Isa lang si Jonel sa mga nawalan ng mahal sa buhay dito sa Cebu. Sa housing village ng mga Yolanda survivors, 2 pamilya o 7 individual ang binawian ng buhay dito. Kabilang ang isang buntis at 4 na musmos matapos matabunan ng guho ng kanilang bahay. Hindi na rin makauwi ang ilang pamilya dahil nagkabitak-bitak na ang kanilang mga tirahan. Hindi na kami papitirahin balik dito kasi maraming damage. Sana po kami. Kaya kami po nananawagan talaga sa gobyerno. Sana mabigyan kami ng lote o pabahay man lang po. Paano na kami magsimula ulit? Wala kaming mga tahanan ngayon. Nasa kalsada lang po. Pinuna naman ni Governor Pambari 4 ang materyales na ginamit sa mga nasabing pabahay. The materials that were used was not really yung para mga strong concrete materials. Yeah, manipis lang sa tingin ko, kaya siguro na tamaan yun. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan na huwag nang balikan ang housing village. Nagsagawa rin ng retrieval operation sa isang apartel sa Bogo City dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling dito. Pero matapos ang ilang oras ay itinigil na rin ang paghahanap. Nagkagulo naman kahapon sa pamamahagi ng relief goods sa mga biktima ng lindol. Dahil dito, itinigil ang distribution ng ayuda ng DSWD. Sa barangay na lang daw idadaan ng DSWD ang pamamahagi ng pagkain sa mga biktima ng lindol. Hindi rin magkamayaw ang pila ng mga humihingi ng pagkain at tubig sa mga Good Samaritan na namamahagi ng pagkain hanggang 10 oras ng gabi. Yung nakita namin sa social media, ang daming mga nadisgrasya dito na sa lindol ba. Oo. Kaya nagpag-isipan namin na tumulong. Cheryl, nandito tayo ngayon sa Cebu Provincial Hospital na kung saan nga nagpapatuloy ang pagtugon ng Philippine Red Cross sa iba't ibang mga emergency at para na rin tulungan ang mga medical experts natin dito. Pero kanina ay inikot din natin ang iba pang mga bahagi nitong probinsya ng Bogo City kung saan nga nakita natin yung ilang mga residente na mula alas 8 ng umaga ay namamalimos na ng tubig at pagkain at talagang nagkukumahog sila kapag nakakakita ng ilang mga private individuals o mga grupo na may mga dalang pagkain dahil ayon sa kanila hindi sila naaabot ng mga relief goods lalo na yung mga looban na bahagi ng kanilang mga komunidad. Cheryl. So ano ang sabi ng ating pamahalaan, Arles? Dito nga sa mga, kung kasi naaabot sila, hindi naman yan mga mamamalimos sa kalsada. Tama ka dyan, Cheryl, no? Ayon sa kanila ay nung mga nakaraang araw, nakatanggap sila ng ilang maliliit na mga relief goods. Pero nito na nagkaroon na nga ng state of calamity at nananatili nga yung mga aftershock na umaabot nga ng magnitude 5, umaasa sila na magkakaroon nga ng iba pa na mga tulong na mapaaabot sa kanila. Pero sa ngayon, Cheryl, mula kanina ay wala tayong nakita na anumang mula sa kanilang local government unit na nagbibigay at nag-aabot ng kanilang mga pagkain. Kaya sila ay nakikipagpatentero at namamara ng mga sasakyan doon sa isang bahagi sa La Paz dito sa Bogo City. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal Arles de los Santos.